Hi guys! Welcome sa aking second tutorial. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga techniques na kadalasan na ginagamit sa fingerstyle. Disclaimer lang po, I'm not a professional guitarist. Hindi po ako nag-aral sa anumang music school. Kung meron man po akong nasabing mali, pakicorrect na lang po ako. So, start na po tayo. Ang unang technique na ituturo ko sa inyo ay harmonics. Ganito lang yan. Dito sa 12th fret, dito sa linya na yan, nakikita nyo ba yan? Magkakalabit lang ako, itatouch ko using my middle finger, tapos tatanggalin ko, parang ganito. Yan. Yan. Pag hindi ko kasi tinanggal kagad, hindi ko masusustain yung tunog. Kapag in-stay ko lang yan, wala yung echo. Pero pag tinatanggal ko, ayan, mayroon siyang echo. Pwede kayo mag-harmonic sa 12th fret, sa 7th fret, at sa 5th fret. Kung gusto nyo naman pa ikutin yung harmonics tulad ng ganito, magpipindot ako sa first string sa first fret. Tapos, imbis na sa 12th fret ako mag-harmonic, uusog ako ng isa sa 13th fret. Kasi pag hindi ako umusog, hindi yan tutunog. Ayan o. Ayan, uusog tayo. Ayan, uusog ulit ako, mag-uusog ulit tayo. Ayan. Next technique na ituturo ko sa inyo ay slide. Halata naman sa pangalan ay alam na natin ang gagawin. Mag-i-slide lang tayo sa string. Ganito. Yan. Pwedeng half step. Pwedeng whole step. Next naman ay hammer on. Ganito lang yan. Kalabit, pindot. Kalabit, pindot. Medyo mabilis lang siya. Yan. Kalabit, pindot. Yung pull off ay kabaligtaran ng hammer on. Yan. Sa first string ng second fret, magkakalabit tayo, then tanggal. Mabilis natin siyang gagawin. Yan. Kalabit, tanggal. Yan yung pull off. Yung hammer on, kalabit, pindot. Next technique na ituturo ko sa inyo ay palm mute. Paparinig ko muna sa inyo yung tunog ng normal strum. Ganito. Ngayon, paparinig ko naman sa inyo yung tunog ng palm mute. Pero bago yan, ituturo ko sa inyo kung paano muna. Dito sa gilid ng palm nyo, ilalagay nyo sa bandang bridge, medyo dikit lang dito sa strings. Mag-G chord muna ako, tapos mag-E-strum ako, at yan to ang magiging tunog nyan. Para siyang barado. Next naman ay re-stomp. Ini-imitate nyo yung tunog ng kick drum. Itatap nyo lang yung waist nyo sa body ng guitar. Na parang ganito. Pwede naman sa bridge. Pero ginagawa lang natin yon pag magpa-palm mute. Sampulan ko lang kayo. Magkaiba yung tunog ng re-stomp sa bridge sa body ng guitar. Kasi mas soft yung tunog dito sa bridge kumpara dito sa body ng guitar. Next naman ay yung string slap. Tatamaan nyo lang yung thumb nyo sa 4th, 5th, and 6th string. Mag-i-slap lang kayo. Ganto. Ini-imitate niya yung tunog ng snare. Next naman ay yung thumb pick tap. Si Josephine Alexandra lang ata ang gumagawa ng ganito. Kasi wala akong nakikitang ibang gitarist na gumagawa ng ganitong technique. Tatapik nyo lang yung thumb pick nyo sa body ng guitar. Yan, tatap nyo lang. Ini-imitate nyo yung tunog ng snare. Parang katulad din sa string slap. Pero mas soft yung tunog ng thumb pick tap kumpara dito sa string slap. Pwede nyo siya gamitin sa pang-build up ng kanta. Kunwari, yung thumb pick nyo, yun muna ang gagamitin nyo sa pang-verse. Ayan.
Tapos, sa pagdating sa chorus, string slap na yung gagamitin nyo. Sunod naman ay dead note pluck. I-mute nyo lang yung strings using your left hand. I-touch nyo lang yung strings. Sabi nga ni Jo, just touch it, then press it. Then, magpa-pluck kayo ng strings. At ganito magiging tunog niyan. Ini-imitate nyo yung tunog ng hi-hat. Yung dead note strum ay katulad din ng dead note pluck. But instead of plucking, isa-strum mo siya. Mas makapal yung tunog. At pakinggan nyo. Yan, makapal yung tunog. Last technique na ituturo ko sa inyo ay yung slap harmonics. Siguradong alam to ng mga sunghadyong fans kasi nakikita nila ito sa kanya. Yan, gagamitin natin yung middle finger and yung ring finger sa paghampas ng fretboard. Dito sa bandang 12 fret tayo maghampas. Pwede rin sa 7th fret and sa 5th fret. Medyo mahirap nga lang. Dito na lang. So, ngayon naman, magsasample ako ng mga techniques na pwede pagsamahin. Take note lang guys, hindi lahat ng techniques ay pwedeng i-apply sa isang kanta. Kasi meron din siyang binabagayan. Try natin pagsamahin ang harmonics, slide, hammer-on, and pull-off. Subukan naman natin ang slap harmonics with hammer-on and pull-off. String slap and pluck. Kanina na-mention ko na yung about sa string slap. Pero sa pagkakataon na ito, pagsasabay natin yung pag-string slap sa pag-pluck na parang ganito. Medyo mahirap siya, lalo na kung pagsasabayin mo yung pag-pluck ng bassline sa pag-string slap. Parang imposible kasi, paano natin gagawin yan? Tam lang yung gagamitin mo sa pag-pluck ng bassline and sa pag-string slap din. Pero meron ako nalaman na trick kay Jo. Ito muna yung tunog ng bassline. Ito yung magiging tunog pag hindi ko in-apply pa yung trick na nalaman ko kay Jo. Ngayon, subukan na natin i-apply yung trick na nalaman ko kay Jo. Diba mas maganda yung tunog? Mahirap siya sa 6th string na ganun yung gagawin natin. Kasi kanina 5th string yan eh. Yan. Parang ganun lang din gagawin natin sa 6th string. Pero imbis na pa-downward na katulad din sa 5th string, ay pa-downward kasi yung ginawa natin, yung pag-pluck. Dito sa 6th string ay pa-upward naman. Yan. At ganito naman magiging tunog yan. Pagsamahin naman natin ang wrist stamp and yung string slap. At ganito magiging tunog nito. Makakagawa ka ng cool beat pag pinagsama mo yung wrist stamp and yung string slap. Ganito. Palm mute and dead note strum. Ititikit nyo yung gilid ng palm nyo sa bandang bridge. Ayan, dito sa bandang string. Magpindot tayo ng string. Dito na lang sa G note.
Tapos, dito sa ring finger, itatouch natin yung 3rd, 4th, and 5th string. At ganito magiging tunog. Guys, baka malito kayo magkaiba yung palm mute sa dead note strum. Dead note strum ay wala talagang tunog as in. Ayan o. Pero yung palm mute ay may tunog pa rin naman. Parang nga lang siya barado. Ayan o. Ito yung dead note strum. Ito yung palm mute. Try natin i-apply ang mga techniques na natutunan natin sa kanta ni Taylor na Crazier. At dyan nagtatapos ang aking tutorial. Thanks for watching! Don't forget to like and follow my Facebook page. And comment down below kung anong gusto nyong next tutorial ko.